Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Po, no, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine. Si Bagyong Christine nga po, no, ay na-maintain nga po yung lakas na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng up to 70 km per hour. Ito nga po ay nagtaas na o naglabas na ang bagong pag-asa DUST ng storm wind signal number 1 sa eastern section nga po yan ng Bicol region at ng Visayas. At hindi naman nagkakalayo yung forecast track prediction ng bagong pag-asa DUST at ng European Center at iba lamang yung forecast track naman na inilabas ng Joint Typhoon Warning Center, National Oceanic at ng iba pang agency. Dito nga po sa inilabas ng bagong pag-asa DUST, nakataas ang storm wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands. Kasama rin po ang Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, at ang eastern portion ng Quezon ay nakataas po ang storm wind signal number 1. Dito nga po sa inilabas ng bagong pag-asa DUST, no, halos hindi nga po na nagkakalayo yung magiging forecast track nila ng European Center at posible nga na ito ay magkaroon pa rin ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan. Ito naman po yung forecast track prediction, no, ng National Oceanic at Japan Agency na ito nga po ay posibleng umabot ng tropical storm category hanggang sa severe tropical storm bago nga po no na tumama dito nga po sa kalupaan. At kung mapapansin natin na lagi natin sinasabi yung cone of uncertainty, diyan po maglalaro palagi yung tawag dito yung pinakasentro ng bagyo. Kaya palagi pa rin po tayo maghahanda dahil nga po yung pinaka-sentro nga po nito ni Bagyong Christine is unpredictable pa rin po yan dahil lalo-lalo na malayo pa at merong ang posibilidad pa ng pagbugso ng northeast monsoon o possible amihan na isa sa mga magiging main factor sa paglakas or pagbaba ng direksyon ni Bagyong Christine dahil posible po siyang mabawasan yung lakas kapag bumugso nga yung northeast monsoon o yung amihan. Dito naman po sa European Center Forecast Track Prediction, papapansin nga natin na tatagal nga po itong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil possible nga po by October 26 pa nga po ito lumabas ng ating bansa. Dito nga po bilang severe tropical storm, possible nga po mag-develop na to into typhoon category sa eastern section nga po ng Central Luzon at posible nga po mag-landfall yan somewhere dito nga po sa may Santa Ana, Cagayan or mas bababa pa no, yung pinakasentro niyan at dadaan ng Apari, Cagayan at mag-exit po yan sa Ilocos region. Possible nga po yan dito sa may parte ng Pagudpud. Yan po yung ating imo-monitor sa mga susunod pang oras at araw kung ano pa nga ba yung magiging possible scenario nito. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil ito nga po bagyo na to na si Bagyong Christine ay mataas ang possibilities niya sa ngayon sa ang landfall scenario. Kaya sana po yung mga kababayan natin sa parte ng Northern Luzon ay makapag-prepare na dahil ito po, last week pa po natin minomonitor itong posibleng bagyo na to na ito na nga po ay nag-develop na. Kaya maghanda nga po tayo para sa anumang posibleng pinsala na magiging dulot ni Bagyong Christine. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin naman natin yung kanyang paglakas at yung posibleng pagbugso nga, no, possible by October 23 may possible na pagbugso ng northeast monsoon or possible amihan, mapapansin natin yan dito. At ito po yung isa sa magiging main factor o sisira, no, o
yung magpapahina sa kanya. Kung ito nga po yung magtutuloy sa ating advanced weather forecast, medyo bago lumanpol itong bagyong ito ay posibleng humina nga po kung sakaling magtutuloy itong northeast monsoon. By October 24, nasa western section na nga po yan. Dito na nga po yan sa may parte na Ilocos region. At pagdating naman po ng October 25, nasa na nga po yan, ano? Ay nasa coastal water na nga po yan ng Ilocos region. At pagdating naman po ng October 25, posibleng, October 26, ay nasa pinakasentro na po yan or papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast, lalo nga po unpredictable pa yung magiging posibleng direksyon pa ni Bagyong Christine. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.